Mancer. Hindi ba kailangan niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsasalita. Hindi ba bagay na siya para makipag-usap sa mga patay na tao? Hindi na niya kailangang magsalita. Lahat sila ay nagseselos kay Lin Moyu. Ngunit hindi ibinibigay ni Lin Moyu kung ano ang tingin nila sa kanya. Iniisip ni Lin Moyu na ang pagiging kakaiba ng hidden profesyon ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tinawag ni Zhang Tian si Lin Moyu mula sa likuran, binati siya ni Lin Moyu at tinanong siya kung paano niya siya matutulungan. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na hindi pa niya nakita ang unique class ni Lin Moyu. Maipapakita ba niya ang kakayahan ni Lin Moyu? Sinabihan siya ni Lin Moyu na maghintay sandali. Tumingin si Lin Moyu sa kanyang status window, na nagsasabing si Lin Moyu ay isang level 1 necromancer na may 10th summoning space. Maaari niyang ipatawag ang mga skeleton warrior sa level 1, isang black iron level skeleton warrior, may mga itim na bakal, tanso, pilak, ginto, brilyante, maalamat, at divine level skeleton warriors. Si Lin Moyu ay mayroon ding soul blaze level 1, sinusunog nito ang kaluluwa ng target at nagdudulot ng burning damage. Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa espiritual na kapangyarihan at level ng skills ni Lin Moyu. Naisip ni Lin Moyu na mas malakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na nangangahulugan na ang mga necromancer ay kabilang sa propesyon ng mage, ngunit ang skills sa pagpapatawag ng mga skeleton warrior ay tulad ng klase ng summoner. Sinabi ni Lin Moyu, "Summon skeleton warrior," at nagsimulang kumikinang ang kanyang mga kamay sa berdeng apoy na iyon. Isang itim na skeleton warrior ang lumitaw sa harap ng lahat na may malaking espada sa kanyang kamay. Nagulat ang ibang estudyante na si Lin Moyu na ipinatawag ang kalansay mula sa madilim na ulap, natakot sila. Akala sa pagkakataong ito ay totoo na, binato ni Zhang Qian ang isang spiritual laser sa skeleton warrior ni Lin Moyu. Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na inatake ang skeleton warrior at tinanong nito kung gusto ba niyang mag-counter-attack. Pinili ni Lin Moyu na huwag umatake. Sinabi ni Zhang Tian kay Lin Moyu na ang kanyang skeleton warrior ay masyadong alerto. Tumingin si Zhang Tian kay Lin Moyu at naisip na siya mismo ay isang level 52 na profesional, at si Lin Moyu ay level 1 pa lang. Ngunit ang summon niya ay handang siyang labanan. Ang mga katangian ng skeleton warrior na ito ay karaniwan, level 1 pa lang si Lin Moyu. Kaya mahirap makita ang tibay ng kanyang propesyon. Marahil pagkatapos na maging high level, ang skeleton na ito ay magiging mas malakas. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na magsikap siya. Siguro sa hinaharap, ito ay magdudulot sa kanya ng maganda. Noong naglalakad si Lin Moyu kasama ang kanyang skeleton warrior, lahat ay lumayo sa kanya. Masyadong nasa sabik si Yang Lin na makita ang skeleton warrior na iyon. Tinanong niya si Lin Moyu kung maaari niya itong hawakan. Hinawakan ito ni Yang Lin at tinanong si Lin Moyu kung makapangyarihan ang skeleton na ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ang skeleton na ito ay dapat na mas mahusay kaysa kay Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na hindi siya naniniwala sa kanya. Biglang tinawag ang pangalan ni Yang Lin, ni-recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon. Nang ma-recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon, nakatanggap siya ng notification na ang kanyang summoning space ay mapupuno sa 10. Mayroong ng isang skeleton warrior sa loob nito. Nauunawaan ni Lin Moyu na ang summoning space ay maaring tumanggap ng mga summon at maaring ipatawag anumang oras nang hindi na kailangang kumonsumo ng espiritual na enerhiya, at ang kapasidad nito ay tataas habang siya ay nag-level up. Biglang naisipan ni Lin Moyu na mag-level up. Naalala niya na noong kapapalit lang niya ng propesyon, para siyang nakakita ng isang totoong necromancer. Isang araw, makakapatay din siya ng dragon sa ilang segundo. Bumalik si Yang Lin kay Lin Moyu, nakuha niya ang isang propesyon ng combat class, Sword and Shield Knight, isang advanced na propesyon. Habang tumetawa, sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyu na magkasama silang lalaban sa hinaharap. Tatayo siya sa harap ni Lin Moyu. Kung gusto nilang patayin si Lin Moyu, dapat nilang tap-akan ang kanyang bangkay din ni Lin Moyu. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na kabaligtaran ang sinabi niya. Ngumiti si Yang Lin at sinabi kay Lin Moyu na sa wakas ay ibinuka na niya ang kanyang bibig. Sinadya lang ni Yang Lin ang kabaligtaran. Sinabi ni Principal Liu Yun sa mga mag-aaral na kahit anong propesyon ang kanilang nakuha, ang akademya ay nag-ayos ng isang lugar para sa kanilang pag-unlad. Bukas, magbubukas din ang beginner level ang dungeon ng Shihai City. Umaasa siyang lahat sila ay nagsisikap na umunlad. Sinabi niya sa mga estudyante na makakuha ng magagandang marka sa malaking pagsusulit sa isang linggo at makapasok sa institusyon para sa higher learning na kanilang pinili. Si Lin Moyu ay naglalakad sa labas ng akademya. Iniisip na ang mga halimaw sa mga newbie upgrade dungeon ay puro sa level 1 hanggang 8,
ang bilang ay maliit, at ang kahirapan ay napakababa. Ito ay higit na ligtas kaysa sa iba. Biglang tumakbo si Xia Shuwei papunta sa kanya, hinihiling sa kanya na hintayin siya. Sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Moyu na gusto niyang makipagkumpetensya sa kanya. Tinanong niya si Lin Moyu kung may lakas ng loob siyang makipagkumpetensya. Okay lang ito kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei, ito ay isang deal kung gayon, hindi siya patuloy na matatalo sa kanya. Iniisip ni Xia Shuwei na bagamat natalo siya muli sa kanya ngayon, hindi na siya magtatalo. Maya-maya, sa bahay ni Lin Moyu, nakatayo si Lin Moyu sa isang lumang bahay, nakatitig sa isang lumang larawan. Sa larawang iyon, masaya si Lin Moyu kasama ang kanyang lola at kapatid na babae. Naisipan ni Lin Moyu na sabihin sa kanyang lola na matagumpay niyang nabago ang kanyang propesyon. Isang napaka-rare na hidden propesyon. Gusto niyang sabihin sa kanyang kapatid na maghintay para sa kanya. Papapasukin din siya sa Xiajing Academy. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay si Principal Liu Yun. Dumating siya para ibigay kay Lin Moyu ang kanyang pang-araw-araw na mga gamit. Iniisip ni Principal Liu Yun na noong nakaraang taon sa Shihai City, tanging ang nakatatandang kapatid na babae ni Lin Moyu, si Lin Mohan, ang nakapasok sa Xiajing Academy ng mag-isa. Nangako si Principal Liu Yun kay Lin Mohan na aalagaan niyang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid bago siya pumayag na pumunta sa Xiajing. Kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Pinasalamatan siya ni Lin Moyu para sa mga supply. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Moyu na bukas ay papasok siya sa dungeon para sa pagsusulit, kaya dapat siyang magpahinga ng mabuti. Sa hating gabi, biglang nagising si Lin Moyu nang makarinig siya ng boses na nagsasabing, nagluluwad ang system. May kulay berdeng kulay na game-like system interface sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat si Lin Moyu, iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang, dalawang abiso ang dumating na ang host ay nagising sa propesyon ng The Necromancer. Ang propesyon ay nakakatugon sa mga kinakailangan, binabati ng system si Lin Moyu para sa paggising sa kanyang unique godlike talent at ang pagtaas ng level ng isa. Muli siyang binabati ng system para sa pagkuha ng passive skill na damage transfer. Masyadong nagulat si Lin Moyu nang makita ang lahat ng ito. Sinuri niya ang impormasyon tungkol sa passive skill na damage transfer at pangkalahatang pagtaas ng level 1. Sinabi sa kanya ng system na ang lahat ng damage ng skills niya ay nadagdagan ng 5 beses, at lahat ng damage na natanggap niya mismo ay mapupunta sa skeleton. Sinabi ni Lin Moyu na nagdagdag ang system ng talent at passive skill. Ito ay talagang godlike. Naisipan ni Lin Moyu na subukan ito. Nagpatawag siya ng isang skeleton warrior. 10 espiritual na kapangyarihan ang ginamit, at isang bagong skeleton warrior ang ipinatawag. Ngunit ang stats ng skeleton warrior na ito ay nasa 75. Napagtanto ni Lin Moyu na ang mga katangian ng skeleton warrior ay tumaas lahat ng 5 beses, at sa pamamagitan ng damage transfer skill, siya ay magiging invincible.